And then now, yun nga, ah, yun pala, yung natapos natin kanina, that time, every year, nag-o-offer sila ng sacrificial lamb, no, yung blood. Tapos doon sa loob ng tabernacle, meron doong altar, yung Holy of Holies, tawag doon. May curtain yon na ang nakakapasok lang doon. Nasa loob noon yung Ark of the Covenant. And then, ang nakakapasok lang doon is yung highest priest. Okay? Tapos, meron yung tali. Kasi Holy of Holies, pag may kasalanan yung, pag hindi accepted yung, doon, mamamatay yun doon sa loob. Okay, so meron may tali yun sa bewang na gano'n, tapos may parang may lata doon sa dulo na pagka yun hindi na umano, ibig sabihin namatay na yung hihilahin na lang nila palabas yung high priest. So gano'n. So yun yung ngayon nung si Jesus Christ is mamatay sa cross. Okay, nung mamatay siya sa cross, yung tabernacle, yung Holy of Holies na yon, yung curtain na yon, napunit yon. Napunit yon. And then nawala na yung So, ibig sabihin, Jesus Christ is the Lamb of God. Namatay siya once and for all. Hindi na kailangan yung yearly na offering. Okay? Because Jesus Christ is uh, He sacrificed Himself to be the lamb, to be sacrificed para tubusin ang mga kasalanan ng tao. And it is once for all, siya yung lamb ng Diyos na nag-suffer at ini-offer para sa sin ng mga tao. So all the sins from the past, the present, and the future were forgiven. Kaya nga nung bago siya mamatay, sabi niya, it is finished. Tapos na. Everything is done. Wala nang parating na Messiah, wala nang propeta, wala nang ah, kung ano pa mang mga relihiyon na lumalabas, wala na. Jesus Christ is complete dito sa Bible. Ang Bible po is complete already. The work of redemption is done by Jesus Christ and complete na lahat. Okay, kompleto na lahat. Ang natitira na lang is yung kanyang second coming, yung kanyang pagbabalik. Okay, yun na lang yung inihintay ng lahat. Okay? But then, if you are a believer, kung naniniwala ka, you have faith in Jesus Christ, at you believe in Him, na siya yung iyong Lord and Savior, you have nothing to worry. Kasi secure yung salvation mo at walang makakaagaw niyan sa'yo. So, uh, because nasa sa'yo si Jesus Christ. Okay? And then, ano pa ba? So, yun yung ating ngayon. Okay na siguro tayo dyan. So, next week, pag-aaralan naman natin yung uniqueness ng kanyang birth, yung kanyang paano, yung bakit kakaiba yung birth niya ni Jesus Christ, okay? And then tuloy-tuloy lang tayo. Basta itong few weeks na to, pag-aaralan natin lahat kung sino talaga si Jesus Christ. Kasi mahirap din naman yung ah, kagaya nyo, mga bago pa lang kayong believer, uh, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, but then hindi natin kilala kung sino si Jesus Christ. So, yun yung muna ang pag-aaralan natin this coming weeks pa, kung sino ba si Jesus Christ. And then, pag alam na natin yan, we will go to another topic naman, which is, para naman sa being a Christian, yung mga Christian life, ano bang mga kailangan mong gawin, yung mga So, tuloy-tuloy lang tayo, but then importante lang muna na matutunan natin eto, ano lang to mga ano lang to ng buhay ni Jesus Christ, kung sino siya. But through your reading, yung pag-aralan nyo, mas makikilala nyo siya. Kailangan magbasa kayo ng Bible para makilala nyo siya ng gusto. Yung pinag-aaralan natin is mga patunay na si Jesus Christ is Diyos at kung sino siya. Pero yung personal mong relasyon sa Kanya, yung personal mong pagkakilala sa Kanya is
nasa sayo yon, pag-aralan mo, magbasa ka ng Bible, doon mo siya mas makikilala kasi ang ano natin dito is personal relationship with God. Okay? Personal relationship. Mas makikilala mo siya through your studies sa pagbabasa mo ng Bible. Okay? So hanggang doon lang muna tayo siguro, and then tuloy-tuloy lang natin yung ano. Kung may questions kayo, i-message nyo lang si Jerlyn, and then sasagutin natin sa next week. Okay? Sige po. Ako po, may question. Okay. Sige, sige. Yung tanong ko lang po, bakit po, bakit po ang symbol ng sac- sacrifice po ba yun? Islam po. Bakit hindi po other animals or ano po? Ano pong reason bakit lamb po yung naging symbol as sacrifice po? Okay. Ah, Ganito ha, hindi ako ready do sa question. But then, yung lamb kasi, nung pang kay, kay Abraham, kay Abraham, nung sinabi ni ng Panginoon Diyos kay Abraham na i-offer mo ang iyong anak na si Isaac as a sacrifice. Okay? So dinala niya si Isaac doon, naghahanap ngayon si Isaac ng ano ng ng nasa na yung lamp na ano. And then susunugin na siya ni Abraham, and then isasacrifice na siya ni Abraham yung kanyang kaisa-isang anak, ay yung kanyang anak na si Isaac. And then lang pagtingin niya, in-stop siya ng Panginoon, nakita niya mayroong lamb doon sa gilid, may ram. Okay? So yun yung substitute. Okay? Substitute yung ram sa sacrifice. So Jesus Christ, tawag sa kanya is the Lamb of God. So yun. And then meron akong napag-aralan, hindi siya na ano ko lang, na-Google ko lang, meron kasi akong pinag-aaralan. And nakita ko doon yung, 'di ba, yung kay Adam and Eve, kay Eve, yung nung tuksohin siya ni Satan, ang nandun is serpent, kay ahas. So, muha ahas. And then, Jesus Christ is the Lamb of God na sinacrifice niya yung kanyang dugo. Okay? Yung shedding of blood niya is the remission of sin. Okay? So, yung dugo niya. Now, inaano ko yun, pinag-aaralan ko yung serpent and lamb. Kahit i-google mo siya, tingnan mo yung ah, anti-venom. Pag nakagat ka ng ahas, tingnan nyo yung main ingredient niya is dugo ng lamb. This how you will connect that, yung bakit yung kagat ng ahas, ang gamot ay dugo ng lamb. Ewan ko na Madali siya. Ang dulo kasi ng lamb, general yung used yan kahit sa ah, lahat ng preparation na kailangan may attachment. Kasi madaling mag-attach sa dugo ng lamb yung mga particles, yung mga katulad ng anti-venom, yung galing sa ahas, madaling mag-attach sa blood sa lamb, sa blood ng lamb. so yun daw, yun yung paliwanag sa Scientific explanation, but then ako hindi naman ako siya kasi medtech. So may mga ganun sila. But then yung sa akin lang, ang gamot sa venom ng ahas or ano is dugo ng lamb. Okay? And another thing, so ibig sabihin kayang talunin ni Jesus Christ si Satan. Another thing is ang lamb kasi ang sheep is ah, isang hayop na innocent, isang hayop na ah, pure pure na hayop, isang hayop na
paano ba i-describe ang isang sheep? Diba? Yung maamong tupa, gano'n, yung mga ano, so sumusunod lang siya. Alam mo ba pagka yun daw mga sheep na yan, no, lang, pagka nahulog sa bangin yung isa, sunod-sunod lang yan lahat. Lahat yan mahuhulog. Gano'n. So sila yung mga ah tawag dito, mga hayop na lowly, hayop na pure, hayop na inosente, mabait na hayop, gano'n. So, yun yung ano. But then, pag-aaralan ko pa uli, uh, we'll study that, then answer natin sa next week, ha? So, yun lang yung masasabi ko ngayon. Okay? But, sige, pag-aaralan ko pa. Mas, yun pa natin kung bakit lamb, bakit hindi manok, no? Okay? Old Testament. Mostly, ang alagang hayop ay sheep and sheep. No? Yung kanilang mga livestock ay puro sheep. So, yung pinaka magandang lamb or sheep na nasa pangangalaga nila, yun yung pinipili para i-offer sa Panginoon. Kasi yun yung tatanggapin ng Panginoon. So, siguro that's one of the reason kasi nga, yun yung ano yun yung highly available during that time kasi yun yung livestock nila. Wala namang masyado nababanggit na kalabaw nun, no? Or karabaka, or baka. Walang nabanggit sa Bible. Mostly talaga is sheep, lamb, ano bang hayop? Kabayo, no? Camel, yun yung mga nababanggit. So, but mostly talaga ang sinasabi ng alaga lagi is kayamanan na ng isang Jew ang magkaroon ng maraming sheep. So, yun. Okay? So, tayo, tinatawag din tayong mga sheep. Okay? And ang shepherd natin is si Jesus Christ. Okay? So, yun. An, okay ka pa? Okay ba yun? Ah, Okay po. Kararating ko lang sa mo na ako. ah, sige, ano ko lang ulit, ha? Paanuhin ulit natin next week. Okay, sige, meron pa ba? May question pa ba kayo? So kung wala na, mag-close na tayo, ha? Kung yung may question kayo, ano nyo lang kay Jorlyn. Pag-aralan natin, then para, okay? So sige, mag-close na tayo. Tayo na tayo. Sige, let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, salamat po again dito sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Nawa po ay may natutunan kami sa gabing ito. Salamat po for the wisdom na binigay niyo sa amin. And may you bless us all tonight, Panginoon. Madala-dala po namin to sa aming pagtulog. Give us a good night rest para sa panibagong bukas, Panginoon. And salamat po for the hearts ni na Edralyn, ni Ann, ni Prim. Salamat po for them for joining us sa pag-aaral na ito, Panginoon. And we are praying na patuloy niyo po silang i-bless at bigyan ng hunger yung kanilang heart na to know you more, Panginoon. And we're praying na ito pong aming pag-aaral, itong Bible studies namin na ito ay magtuloy-tuloy at kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng hunger para matuto at para po mas makilala ang Panginoon. Muli, dear Lord, maraming maraming pong salamat at binabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan in Jesus' name. Amen. O picture daw, picture Ann. Okay. Yes. Yes, siya. Ay, sino mag-screenshot? Paano ba to? Hindi pwede. Itong camera ko hindi pwede ng front. Only back. Sige. Si Ana lang ulit.
Then, Sige. Ate Adeline? Mm. Hindi pwede itong camera ko eh. Hindi Ay, siya pwede ng ay, front cam. hindi na pwede. Ganunin mo, te. Hindi. Sige. Palikod. Oo. Parang maganon ka lang. Ayun. Ayun, di ba? Oh, Jen. Ay, sorry. Sige. Sam, hindi ka... Ayan. ay, May hindi ka kita, May. Wait lang, ate, ha? Okay. Mm. 1, 2, 3. Isa pa, sorry, sorry. Pangit ako. Okay na? Sorry, sorry. Wait lang. 1, 2, 3. Ay, te, isa ulit, te. 1, 2, 3. Ayun. Okay na? Thank you po. Okay na. Thank you. Good Thank you so night. much. Good night. Thank you. Thank you po. Ayan, dinala ko yung Bye-bye, Day. Yung pag-pray ka namon si tita. Hala, hindi ko ma